So hello, what's up mga ka-lifestyle? This is Marky Labs once again. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online lending application once again. So before anything else, sa mga hindi pa ulit nakapag-subscribe sa ating channel, napadaan lang, please do like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell nang sige mo-notify ka sa susunod ng mga interesting video na i-upload po natin. So hello mga ka-lifestyle, meron lang tayo sasagutin, no? Kasi napakarami po mga katanungan na paulit-ulit na lang po na nag-a-appear sa comment section ng ating mga videos. So, nagtatanong sila, limbawa, si Manikat okay ba? Si Cashby okay ba? Ganyan. Palagi pong lumalabas po yan sa mga comment natin, sa comment section. No? Marami pong katanungan ganyan. No? So, sasagutin ko po kayo honestly. No? Para po sa akin, lahat po ng online lending application is hindi okay pag hindi nyo po na-manage ng maayos. So, hindi naman natin inaasahan, nagkakaproblema tayo, di ba? Nang hindi natin inaasahan. Actually, meron akong i-recommend po talaga sa inyong channel na napakaganda po kasi nire-review niya po yung mga online lending application. So, binabanggit niya yung negative background, then yung good side din naman. Pero, kumbaga balance po. So, visit nyo na lang yung channel ni Ate Red. Yan, at channel ni Ate Red. Kasi doon nyo malalaman yung mga sagot sa inyong mga katanungan, okay? So, mabalik tayo sa ating main question about sa mga ganyan-ganyan, di ba? Mga katanungan na paulit-ulit na lang nating nakikita. Pero anyways, di naman tayo nagrereklamo, no? So, as long as alam natin yung sagot sa mga katanungan nyo, siyempre sinasagot po natin yan. So, para po sa akin, lahat po ng mga online lending application is hindi okay if hindi nyo na manage ng maayos. Halimbawa, nagka-problema kayo. So, doon pa lang mababagsak na, 'di ba? So, kasi habulin niyo po yung interest, ang habulin niyo. Then, meron pang tinatawag na tapal system, 'di ba? So, halimbawa, nagka-loan ka sa isa, then malapit na mag-due, hiram ka na naman sa isa. So, ganyan talaga yung scenario nowadays, mga ka-lifestyle, no? Kaya kung napapansin niyo, kung napapanood niyo yung mga recently video ko about dun sa mga biktima ng online lending application na gumagamit ng iba't ibang identity, malamang mga ka-lifestyle, no, magka-problema kayo in the end. Kasi if ever po na maimbestigahan po yan ng mga company ng online lending application, actually, hindi na nila siguro pag-aaksayan yan ng panahon kasi gagasto na naman po sila ng malaki para lamang sa ganung kaliit na utang nyo, diba? So, I highly recommend na lang po na panoorin nyo or alamin nyo yung mga backgrounds ng mga online lending application na papasukan nyo para in the future hindi kayo magka-problema. So, sa lahat po, once again, sa lahat po ng mga nagtatanong, once again, hindi ko po kasi ma-memorize or ma-familiarize lahat ng mga online lending application na na-close na, meron ng cease and desist order. So, tingnan nyo na lang sa description natin dyan kung paano nyo, kung may problema kayo sa online lending application, try nyo na lang dyan, nandyan sa description box ng video na to, yung mga, website na kung saan pwede kayo magreklamo, okay? So, once again, hindi po ako nagsasuggest na kung meron kayong mga online lending application, huwag nyo nang bayaran kung sobrang taas na ng due or yun na nga, sobrang laki na ng balance nyo, huwag nyo nang bayaran. Hindi ko sinasuggest. So, mas maganda pa rin po kasi kung naayos natin, na-settle natin ng maayos yung problema natin sa online lending application para mas maganda, mas maluwag, mas nakakahinga tayo ng maluwag. So, naintindihan nyo ba ako? Pero, kasi, meron naman talaga kasing mga biktima talaga ng online lending application na naharas po talaga, napahiya. So, yun po yung mga, yung mga taong yun po yung talagang may karapatan na gawin yung nararapat. Like, for example, na hindi na magbayad. Kasi, kulang lang po talaga yung ibabayad nila sa pamamahiya, pagpo-post sa social media ng kanilang mga picture, diba? So, yun na nga mga ka-lifestyle, once na na-experience mo yung ganitong problema, dapat, syempre, kailangan po natin, tatagan na lang natin yung kalooban natin. Actually, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, lahat ng problema is may solusyon.
Okay? Lilipas din yan, maniwala kayo sa hindi. Maliit na bagay lang yan. Kayo lang yung nagpapalaki. Okay? Ang isipin nyo na lang, huwag nyo na lang kasing i-focus yung buong attention nyo sa problema nyo about sa online lending application. Marami pang mga bagay-bagay na pwede kung saan pwedeng makalimutan mo yung problema mo sa about online lending application. So, all you have to do, share nyo lang. Gumawa kayo ng mga ways na kung paano nyo mare-resolve yung problema nyo. So, once again, hindi ko po kasi meron na naman po nag-comment na tinutolerate ko na naman yung mga biktima ng online lending application na pwedeng hindi magbayad. Hindi ganun, no? As much as possible, kung kaya nyo talaga makipag-settle na sa online lending application na nautangan nyo, gawin nyo. Para sabi ko nga, malinis yung konsensya nyo, okay? So, actually, mga ka-lifestyle, yung mga nagtatanong na, halimbawa, nagtatanong kung okay ba to, ganyan. Actually, dati, nagre-review ako ng mga online lending application. Yung mga negative feedback sinasabi ko, then meron naman goods na feedback about sa mga online lending application. But now, medyo hindi na kasi, medyo kumbaga napapagod na ako mag-edit kasi isang cellphone na lang po yung gamit natin, no? So yun, pero soon if magkakaroon tayo ng camera, then kasi napakarami rin nagrereklamo about sa volume natin, ano. So tatapatin ko na isang cellphone lang po talaga ginagamit natin, ano. So yun, but I know someday magkakaroon tayo ng quality na videos, okay? For the rin sa mga followers, I mean sa subscribers natin, para mag-benefit sila ng maayos, okay? So yun lang mga ka-lifestyle, may message lang sa inyo is, kung may problema ka sa online lending application, nakaalam mo talaga wala nang solusyon, nagkakamali ka dyan, napakarami pong way para ma-solve mo yung problema mo. Once again, kung kaya nyo pong makipag-settle sa online lending application, gawin nyo. Ngayon, kung naharas na kayo ng sobra-sobra, napahiya na kayo, pinost na kayo sa social media, at kung ano pa mga kabalbalan yung nagawa sa inyo, gawin nyo rin yung nararapat, huwag nyong bayaran. Yun lang mga ka-lifestyle, peace.